Pinalayas ako habang naghihingalo ang anak ko. Habang nagpapakasaya sila sa perang ninakaw sa pondo ng ospital ni Leon, nakaluhod ako sa malamig na ulan. Sakitin ang anak mo. Walang silbi sa pamilyang ito. Malamig na utos ng biyenan ko habang nakangiti ang kabit ng asawa ko. Akala nila, duwag ako. Pero ang luhang ito, ang asidong susunog sa yaman nila. Handa ba silang harapin ang puot ng inang ninakawan ng pag-asa? Na-clear ko na ang account, Mama. Wala nang natira sa medical trust fund ng bata. Nabili ko na ang rest house sa Tagaytay para kay Valerie. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa tinig ni Ezekiel. Ang mga salitang binitawan niya ay kasing lamig ng yelong nakalutang sa kanyang baso ng mamahaling alak. Mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang aklatan, nakatayo si Calixta. Parang ipinako ang kanyang mga paa sa malamig na marmol na sahig. Tama ang ginawa mo, Ezekiel, sagot ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila patalim na maingat na hinasa. Huwag mong sayangin ang yaman ng pamilya sa isang batang may taning na ang buhay. Hindi na aabutin ng Pasko ang batang iyon. Mas kailangan ni Valerie ang tahimik na lugar para sa pinagbubuntis niya. Ang batang iyon, ang tunay na tagapagmana ng mga Carmela, hindi ang sakiting anak ng babaeng probinsyanang iyon. Hayaan mo na lang mamatay ng kusa. Sa labas ng pinto, hawak-hawak ni Calixta ang isang pilak na bandehado. Nakapatong doon, ang paboritong chamomile tea ng kanyang biyenan. Maingat niyang tinimpla sa tamang init dahil ayaw ng matanda ng masyadong mainit o masyadong malamig. Sa bulsa ng kanyang kupas na bestida, nakatago ang isang maliit na rosaryo. Kanina lamang, taimtim siyang nagdasal sa kusina, humihiling sa Diyos na pagpalain ang mga negosyo ni Ezekiel upang magkaroon sila ng sapat na halaga para sa operasyon sa puso ni Leon. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, naging sanhi ng bahagyang paguntog ng porselanang tasa sa platito. Mabilis at mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga daliri sa gilid ng bandehado upang pigilan ang anumang alon ng tunog na maaaring magbunyag sa kanyang presensya. Walang paghikbi, walang sigaw. Ang sakit ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pinipiga ang bawat onsa ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, nag-iiwan ng mapait na lasa ng apdo at kalawang ng dugo. Ang mga nagkikislapang palamuti sa mansyon ay biglang nagmistulang mga pako ng isang malaking kabaong. Ang asawang minahal niya, ang pamilyang pinaglingkuran niya, nang nakayuko sa loob ng 10 taon, ay mga buwitreng nag-aabang sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Umatras siya, dahan-dahan. Tahimik na binabagtas ang mahabang pasilyo, palayo sa silid ng mga halimaw, bit-bit ang bigat ng katotohanang dumurog sa kanyang kaluluwa. Nang makarating siya sa silid ni Leon, bumungad sa kanya ang malamlam na ilaw mula sa lampshade. Ang walang buhay na tunog ng makina na sumusukat sa bawat pagtibok ng puso ni Leon ay pumuno sa tahimik na silid, nagpapaalala na ang oras ay patuloy na nauubos. Gising pa ang 7 taong gulang na bata. Nakasandal ito sa mga unan. Ang muka ay kasing putla ng kumot na nakabalot sa kanyang maliit na katawan. May hawak itong krayola at isang piraso ng papel. Agad na pinahid ni Calixta ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pinilit gumuhit ng isang ngiti bago lumapit sa kama. Leon, anak, bakit gising ka pa? Sabi ni Doc, kailangan mo ng maraming pahinga. Malamig na bati ni Calixta. Inilalapag ang bandehado sa isang tabi at naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang manipis na buhok ng bata. Iniabot ni Leon ang papel, isa itong simpleng guhit ng 3 tao na magkakahawak kamay, isang malaking lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Mama, ginuhit ko po tayo. Para pag-uwi ni Papa, hindi na siya magalit. Para hindi na rin magalit si Lola sa'yo.
Inosenteng sabi ni Leon, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Tiningnan ng bata ang mukha ng kanyang ina. Gamit ang kanyang nanginginig at malamig na hinlalaki, pinunasan ni Leon ang isang luhang nakawala sa mata ni Calixta. Sorry po, Mama. Dahil palagi akong may sakit, palagi kang pinapagalitan ni Lola. Pabigat po ba ako? Tila pinunit ang puso ni Calixta. Ang mga inosenteng salita ng kanyang anak ang nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit niyang itinayo. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Idinikip ang kanyang mukha sa manipis na balikat nito upang ibaon ang kanyang pag-iyak. Hindi anak. Tinatangkang pigilan ang kanyang mga luha. Binulong ni Leon. Mama, ikaw ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Gagaling ka, Mama. Pangako ko yan. Ngunit habang sila'y magkasama, naramdaman ni Leon ang biglang paghihirap. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-alis ng hininga ng mabilis at ang kanyang maliit na dibdib ay tila hirap sa bawat paghinga. Mama, ang sakit. Hindi ko kayang huminga. Mahinang pakiusap ni Leon. Ang mga mata niyang puno ng takot. Ang dating mabagal na indayog ng makina sa gilid ng kama ay biglang naging isang tuloy-tuloy at matinis na iyak ng babala. Nagpapahiwatig na ang puso ng bata ay sumusuko na. Bumilis ang tibok ng sariling puso ni Calixta. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Binuhat niya ang anak, isinisigaw ang pangalan ng mga kasambahay at ng driver. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa kanyang paghihirap habang isinasakay nila ang walang malay na bata sa sasakyan patungo sa ospital. Sa emergency room ng ospital, ang malamig na liwanag ng mga ilaw ay mas lalong nagpadama sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang mga doktor na mabilis na kinakabitan ng mga tubo ang maliit na katawan ni Leon. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Hawak ang mga formularyo. Mrs. Carmela, kailangan po nating isagawa ang emergency bypass surgery ngayon din. Ngunit kailangan po muna nating isettle ang initial deposit. Dito po ba natin ikakaltas sa trust fund account ng bata? Nanginginig ang mga kamay na inilabas ni Calixta ang itim na bank card na ibinigay sa kanya ni Ezekiel noon. Iniabot niya ito sa nurse. Ilang sandali ang lumipas matapos ipasok ang card sa makina. Tiningnan ng nurse si Calixta ng may halong awa at pagtataka. I'm sorry, ma'am. Na-decline po ang card. Zero balance po ang account na ito. Ang mga salitang iyon ay tila martilyong muling bumaon sa kanyang isipan. Nakita ng kanyang sariling mga mata ang kumpirmasyon ng kasamaan ng kanyang asawa. Habang ang kanyang anak ay nakikipaglaban kay kamatayan, sa loob ng malamig na silid, ang perang magliligtas sana sa buhay nito ay ginamit upang bumili ng isang mansyon para sa ibang babae. Paano nagawang isuko ng isang ama ang buhay ng kanyang sariling laman at dugo? Hanggang saan aabot ang kasamaan ng mga taong ito para lamang sa sarili nilang kaligayahan? Lumabas ang pangunahing doktor mula sa ICU. Ang mukha ay seryoso at may dalang mabigat na balita. Mrs. Carmela, we only have a few hours. Masyado nang mahina ang puso niya. Kung hindi natin masisimulan ang operasyon bago mag-umaga, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin. Tiningnan ni Calixta ang walang lamang card sa kanyang nanginginig na palad. Ang ulan sa labas ng bintana ay patuloy sa pag-iyak, kasabay ng walang katapusang babala ng makina mula sa loob ng silid ng kanyang anak. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Calixta nang patakbuhin niya ang sarili pabalik sa mansyon ng mga Carmela. Wala siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa awa ng mga taong mismong nagtulak dito sa bingit ng kamatayan. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang antigong silya, kalmadong humihigop ng tsaa habang nakikinig sa mahinang musika mula sa ponograpo. Tila inaasahan na ng matanda ang kanyang pagdating. Bumagsak ang mga tuhod ni Calixta
Sa matigas na sahig, niyakap niya ang mga binti ng kanyang biyenan. Ibinababa ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Mama, parang awa niyo na po. Kailangan ni Leon ng operasyon ngayon din. Wala nang laman ang trust fund niya. Tulungan niyo po ang apo niyo. Tiningnan lamang siya ni Doña Carmela mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri. Sinabi ko na sa'yo, Calixta, ang batang iyon ay isang butas na timba. Walang negosyante ang magtatapon ng pera sa isang proyektong palugi. Pero dahil isa akong Kristiyano at lola niya pa rin ako, tutulungan ko siya. May kinuha ang matanda mula sa drawer ng maliit na mesa at inihagis ang isang pilyego ng papel sa harapan ni Calixta. Kasunod nito ay isang mamahaling pluma na bumagsak sa marmol na sahig. Pirmahan mo yan, isang kasunduan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa mansyong ito at sa anumang negosyo ng asawa mo. Wala kang makukuha ni isang kusing sakaling maghiwalay kayo. Kapalit niyan, idedeposito ko ang buong halaga ng operasyon ng anak mo ngayon din. Hindi na nag-isip si Calixta. Wala nang halaga ang anumang yaman kung wala ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang kamay na pinulot ang pluma at ikinuskos ang kanyang pangalan sa papel, habang ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng malulungkot na mantsa sa mga salitang nagtataboy sa kanya sa kawalan. Lumipas ang 2 araw. Ligtas na nakatawid si Leon sa unang yugto ng operasyon, ngunit kailangan nitong manatili sa ospital. Sa pag-uwi ni Calixta sa mansyon upang kumuha sana ng mga damit, sumalubong sa kanya ang isang eksenang muling nagpakulo sa kanyang dugo. Sa hapagkainan, nakaupo si Ezekiel at sa tabi nito ay isang magandang babae na may mapupulang labi at suot na mamahaling pulang bestida. Si Valerie. "Oh, nandito na pala ang misis mo," nakangiting sabi ni Valerie. Ang tinig ay puno ng pang-uuyam habang pinaglalaruan ang kopitan ng alak. "Mama, si Valerie nga pala, ang bago kong financial advisor." Pagpapakilala ni Ezekiel, hindi man lang nag-abala na tapunan ng tingin ang asawang mukhang basahan sa pagod. "Mabuti naman at dinala mo siya rito, anak. Kailangan natin ng mga taong marunong magpalago ng yaman, hindi puro pabigat sa pamilya." Makahulugang patama ni Doña Carmela habang iniaabot kay Calixta ang isang walang lamang mangkok. "Tutal nandyan ka na rin lang. Ipagkuha mo ng sabaw ang bisita natin." Kinagat ni Calixta ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Kinuha niya ang mangkok at nagsilbi na tila isa siyang bayarang utusan sa sarili niyang pamamahay. Pinipilit na lunukin ang bawat patalim ng pang-iinsulto para sa kapakanan ng anak na naghihintay sa ospital. Nang gabing iyon, kinailangan ni Calixta na bumili ng natatanging gamot para sa puso ni Leon na wala sa parmasya ng ospital. Minaneho niya ang lumang sasakyan sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ngunit tila sinubok na naman siya ng tadhana nang biglang mamatay ang makina ng sasakyan sa isang madilim at maputik na kalsada. Pilit niyang pinaandar ang susi, ngunit tanging mahinang pag-ungol lamang ng makina ang sumagot sa kanya. Napasubsob siya sa manibela. Ang lahat ng pagod, takot at bighati ay sabay-sabay na sumabog. Umiyak siya nang walang kapantay na pait. Bakit napakalupit ng mundo sa isang inang nagmamahal lamang? Sa kalagitnaan ng kanyang paghikbi, isang sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Bumukas ang pinto nito at isang matangkad na figura ng lalaki ang lumapit sa kanyang bintana. May dalang malaking itim na payong. Kumatok ito ng marahan. Nang ibaba ni Calixta ang bintana, bumungad ang maamong mukha ni Mateo, ang kanyang kababata mula sa probinsya na matagal na niyang hindi nakikita. Ang mga mata nito ay nagtataglay ng init na matagal na niyang hinahanap. "Calixta, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan?" Malumanay na tanong ng binata. Hindi na nakapagsalita si Calixta. Ang makita ang isang pamilyar at mabuting mukha sa gitna ng kanyang impyerno ay sapat na upang tuluyan siyang manghina. Pinagbuksan siya ni Mateo ng pinto.
Tahimik nitong inilalayan si Calixta patungo sa kanyang sasakyan. Sa buong biyahe patungo sa botika, walang inusisa si Mateo. Nauunawaan niya ang katahimikan ng dalaga. Pagbaba nila, pinayungan niya si Calista. Hindi alintana ni Mateo na ang kalahati ng kanyang sariling balikat ay basang-basa na ng ulan. Mapanatili lamang na tuyo at ligtas ang babaeng palihim niyang pinangangalagaan sa kanyang alaala. Siya na mismo ang nagbayad sa mamahaling gamot at naghatid sa dalaga pabalik sa ospital nang may lubos na paggalang, 1 kilos ng purong pagmamalasakit na nagbigay ng maliit ngunit matibay na sinag ng pag-asa sa madilim na mundo ng ina. Kinabukasan, habang nililinis ni Calixta ang aklatan ni Ezekiel, napansin niya ang isang makapal na sobrang kulay kape na naiwan sa ibabaw ng sopa. May nakatatak na pangalan ni Valerie sa labas at isang address ng isang eksklusibong subdivision. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Calixta. Inakala niyang isa itong titulo ng lupa o kontrata ng negosyong pinag-uusapan nila kagabi. Baka ito na ang katibayan kung saan napunta ang pera ng kanyang anak. Nanginginig ang mga daliring binuksan niya ang sobre at hinila ang laman nito. Ngunit hindi ito titulo ng lupa. Isa itong makintab na itim na papel na may puting imahe sa gitna. Isang ultrasound ng isang sanggol sa sinapupunan. Sa itaas na bahagi ng papel, malinaw na nakalimbag ang pangalan ng pasyente. Valerie Asuncion, gestational age, 8 weeks. Nanigas ang buong katawan ni Calixta. Ang mundong pilit niyang binubuo para kay Leon ay tuluyan ng gumuho. Ang asawa niya ay hindi lamang kumuha ng ibang babae. Lumikha rin ito ng bagong buhay na papalit sa puwang ng kanyang naghihingalong anak. Habang nakatitig sa ebidensya ng malagim na kataksilan, ang tanging maririnig lamang sa paligid ay ang patuloy na pag-iyak ng ulan na bumabayo sa bubungan ng mansyon. Wariin nagbabadya ng isang paparating at mas malaking unos na babago sa lahat. Ang patuloy na pag-iyak ng ulan mula sa nagdaang gabi ay nag-iwan ng malalamig na patak sa mga dahon ng puno. Sumasalamin sa tila nagyayelong puso ni Calixta. Hawak ang lukot na sobrang naglalaman ng katibayan ng bagong buhay na ginawa ng kanyang asawa. Lihim siyang nakipagkita kay Mateo sa isang tagong kapehan sa labas ng syudad. Ibinigay niya sa binata ang address na nakasulat sa labas ng sobre. Isa itong eksklusibong subdivision malapit sa dalampasigan. Walang maraming tanong. Inilabas ni Mateo ang kanyang laptop at ginamit ang kanyang koneksyon bilang investigador upang silipin ang likod ng address na yon. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Calixta ang kanyang sarili sa refleksyon ng baso ng tubig. Ang babaeng nakikita niya ay tila isang estranghera, isang inang ninakawan ng lahat, ngunit unti-unting binubuo ng galit. Makalipas ang ilang oras ng pagbiyahe gamit ang sasakyan ni Mateo, narating nila ang isang mataas na tarangkahang bakal ng isang magarbong rest house na nakaharap sa dagat. Mula sa labas, kitang-kita ang nagtataasang haligi at malalawak na bintanang salamin. Pinakiusapan ni Calixta si Mateo na maghintay sa sasakyan. Kailangan niyang makita ito ng kanyang sariling mga mata. Maingat siyang naglakad papasok sa bakuran, nagtatago sa likod ng mayabong na halamanan. At doon, sa malawak na balkonahe, bumungad sa kanya ang isang tanawing tuluyang dumurog sa huling piraso ng kanyang pagiging asawa. Nakaupo si Valerie sa isang mahabang silya, nakasandal ang ulo sa dibdib ni Ezekiel. Hinahaplos ng lalaki ang tiyan ng kabit ng may labis na pagmamahal, isang lambing na matagal na niyang ipinagkait kay Leon. "Hon, are you sure nobody can take this house from us?" Malamig na tanong ni Valerie. Nakapulupot ang mga braso sa leeg ng lalaki. Isang mapagmataas na ngangiti ang sumilay sa labi ni Ezekiel. "Of course, baby. Nakapangalan na ito sa'yo. Regalo ko ito para sa pagdating ng ating Crown Prince. Iyon ang pinakamagandang investment na ginawa ko gamit ang walang silbing medical fund na yon. It's perfectly legal. Doña Carmela made sure of it."
Narinig ni Calixta ang bawat salita. Ang perang inilaan sana para sa bawat pagtibok ng puso ng kanyang anak na naghihingalo ay ginamit upang ipambili ng pugad ng kasalanan. Sa kanyang pagtatago sa likod ng halamanan, mahigpit na ikinuyom ni Calixta ang kanyang mga palad. Hindi niya namalayang nakahawak pala siya sa isang malagong puno ng makahiya na may matatalim na tinik. Bumaon ang mga matutulis na dulo sa kanyang balat, nagpalabas ng maliliit na patak ng dugo. Ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Mas masakit ang sugat sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa mga dugong tumutulo mula sa kanyang mga daliri, ang maiinit na luha ng pagdurusa ay dahan-dahang napalitan ng malamig na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Ang babaeng marupok ay namatay na sa mismong kinatatayuan niya. Ang isinilang ay isang inang handang sumagupa sa impyerno para sa kanyang anak. Bumalik si Calixta sa sasakyan kung saan naghihintay si Mateo. Maputla ang binata habang nakatingin sa isang dokumentong nakuha niya mula sa Registry of Deeds online. Calixta, may napansin akong kakaiba. Seryosong bungad ni Mateo. Iniaabot ang isang papel na naglalaman ng kasaysayan ng lupa. Ang orihinal na developer ng lupang kinatutayuan ng rest house na yan bago ito binili ng mga Carmela ay ang lumang kooperatiba ng tatay mo. Ang kumpanya ni Kapitan Tiago. Kumunot ang noo ni Calixta. Paanong ang lupang pag-aari ng kanyang yumaong ama na nabaon sa utang at namatay sa kahihihiyan sa probinsya ay naging prime property ng pamilya ng kanyang asawa? Isang malalim na misteryo ang nagsimulang bumalot sa kanyang isipan, nag-uugnay sa trahedya ng nakaraan at sa panlilinlang ng kasalukuyan. Bago pa man niya maitanong kay Mateo ang mga detalye, naramdaman niya ang matinding pagyanig ng telepono mula sa kanyang bulsa. Pangalan ng kanyang biyenan ang nakarehistro sa umiilaw na screen. Huminga ng malalim si Calixta bago ito sinagot. Pinipilit na patagin ang kanyang boses. Mula sa kabilang linya, hindi man lang nag-abala si Doña Carmela na bumati. Ang boses nito ay matalim at walang anumang bahid ng emosyon. Umuwi ka na rito ngayon din. Hinimatay ang anak mo sa ospital at nagkakagulo ang mga nurse. Pero bago ka pumunta roon, umuwi ka muna rito sa mansyon. Ipalinis mo ang master's bedroom at ipalipat mo ang mga gamit mo sa kwarto ng mga maid. Doon natitira si Valerie simula bukas para maalagaan ng maayos ang ipinagbubuntis niya. Hayaan mo na lang sa mga yaya ang anak mo. Tutal wala rin namang mangyayari kahit bantayan mo pa yan. Naputol ang linya ng walang anumang pasintabi. Nakatitig lamang si Calixta sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang malamig, walang pusong utos ng kanyang biyenan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang utak, nagtatanim ng isang sumpa na kailanman ay hindi niya mapapatawad. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa buong syudad, ngunit para kay Calixta, wala itong dalang kapayapaan. Sa loob ng mansyon ng mga Carmela, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Sinunod niya ang utos ni Doña Carmela. Inilipat niya ang kanyang mga gamit sa maliit at madilim na silid ng mga katulong sa likod ng kusina. Habang inaayos ang kanyang iisang maleta, naririnig niya ang malalakas na tawa ni na Ezekiel at Valerie mula sa itaas, nagdiriwang sa kanilang bagong reyna ng tahanan. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang liwanag na hindi nila kayang patayin. Kinabukasan, sa isang lumang kapehan na malayo, sa mapanuring mata ng kanyang pamilya, muling hinarap ni Calixta si Mateo. Ang binata ay tila hindi natulog. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Ibinaba ni Mateo ang isang makapal na folder sa mesa. Sa loob nito ay mga dokumentong may mga selyo ng gobyerno na tila ilang dekada nang itinago sa limot. Calixta, nakita ko na ang hinahanap natin. Mahinahong simula ni Mateo, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang basta negosyo ang nawala sa tatay mo. Ang kumpanya ni Kapitan Tiago
Ang San Diego Lands ay hindi nalugi dahil sa masamang pamamahala. Ito ay sadyang pinabagsak. Naramdaman ni Calixta ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang kanyang ama, si Kapitan Tiago, ang punong barangay na laging handang tumulong sa lahat. Ang huling mga araw nito ay puno ng luha at paghingi ng tawad sa mga kanaryo at magsasaka na nawalan ng kabuhayan. Namatay itong dala ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Bulong ni Calixta. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na ang Doña Carmela na kilala mo ngayon ay ang dating accountant ng kooperatiba ng tatay mo. Paliwanag ni Mateo habang itinuturo ang isang luma at naninilaw na pirma. Ginamit niya ang tiwala ni Kapitan Tiago para manipulahin ang mga pautang. Inilipat niya ang mga titulo ng lupa sa isang shell company na pagmamay-ari niya bago pa man ideklarang bangkarote ang kumpanya ng tatay mo. Sa madaling salita, ninakaw nila ang buong barangay ninyo para itayo ang imperyong Carmela. Isang malakas na pait ang humalo sa laway ni Calixta. Ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang biyenang palaging nagpapaalala sa kanya ng utang na loob dahil sa scholarship na ibinigay sa kanya, ay ang mismong mga magnanakaw na pumatay sa dangal ng kanyang ama. Ang scholarship na yon ay hindi tulong. Iyon ay hush money o paraan para itago ang kanilang krimen sa pamamagitan ng pagkuha sa nag-iisang anak ng biktima. May isa pa, dagdag ni Mateo, ang kanyang mukha ay lalong naging madilim. Ang pirma sa mga kamakailang dokumento ni Ezekiel para sa paglipat ng pondo ni Leon. Ikinumpara ko ito sa mga palsipikadong pirma sa mga dokumento ng tatay mo noon. Iisang estilo, iisang paraan. Tinuturuan ni Carmela ang kanyang anak na maging kasing dumi niya. Habang nakikinig, ang bawat salita ni Mateo ay tila isang matalim na pait na humuhubog sa bagong pagkatao ni Calixta. Ang sakit na nararamdaman niya para kay Leon at ang galit para sa kanyang ama ay nagsama, lumilikha ng isang apoy na hindi na kayang apulahin ng anumang ulan. Sa kalagitnaan ng kanilang seryosong pag-uusap, inilapag ni Mateo ang isang baso ng mainit na gatas sa harap ni Calixta. Hindi kape, dahil alam niyang hindi pa kumakain ang dalaga at kailangan nito ng lakas. Kailangan mong maging matatag, Calixta, sabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa mesa malapit sa kamay ng dalaga, isang tahimik na pangako ng suporta. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Ang mga Carmela ay parang mga ahas. Kailangan nating putulin ang ulo bago sila makapanuklaw muli. Nang bumalik si Calixta sa mansyon, sumalubong sa kanya si Valerie na nakatayo sa gitna ng hagdanan, suot ang isa sa mga mamahaling alahas ni Doña Carmela. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na kwintas na may pendant na hugis krus, ang tanging alaala ni Calixta mula sa kanyang ama. Ang pangit naman ng kwintas na ito, masyadong luma. Pang-uuyam ni Valerie bago ito sadyang bitawan sa itaas ng aquarium na puno ng malalaking isda sa ilalim ng hagdan. Nakita ni Calixta ang dahan-dahang paglubog ng kwintas sa malalim na tubig, nawawala sa gitna ng mga bato at lumot. Tumawa ng mahina si Valerie at naglakad palayo. Tila isang reynang kakatapos lang magparusa sa isang alipin. Hindi kumibo si Calixta. Pinanood niya ang huling kislap ng ginto sa ilalim ng tubig. Sa kanyang isipan, hindi lang ang kwintas ang lumubog, kundi pati na rin ang huling bakas ng kanyang pagiging maawain. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo ang lumabas. Nahanap ko na ang orihinal na titulo, Calixta, pero kailangan mong maghanda. May mas malalim pa silang itinatago. Ang boses ng ulan sa labas ay nagsimulang lumakas muli. Tila isang babala na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi na mananatiling nakabaon. Ang hapagkainan ng mga Carmela ay laging balot ng formalidad. Ngunit ngayong gabi,
Ang hangin ay tila puno ng lason. Nakaupo si Doña Carmela sa kabisera. Suot ang kanyang mga perlas na tila mga puting mata ng ahas na nakamasid. Sa kanyang kanan, nakaupo si Ezekiel at sa kaliwa naman ay si Valerie na sadyang inilagay sa pwestong dati ay kay Calixta. Si Calixta ay nakatayo sa gilid, suot ang kanyang uniforme ng kasambahay. Siya ang naghain ng hapunan, isang mainit na soup na gawa sa sariwang lamang dagat. Habang isinisilbi niya ang mangkok sa harap ni Valerie, naramdaman niya ang mapanuring tingin ng babae. Parang kulang sa lasa ang luto mo, Calixta. Maarteng komento ni Valerie matapos ang isang maliit na subo. Ganyan ba talaga kayong mga taga-probinsya? Hindi marunong sa marangyang panlasa. Hindi sumagot si Calixta na natili siyang nakatungo, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa telang dala niya. Hayaan mo na siya, Valerie, sabat ni Doña Carmela habang marahang pinupunasan ang kanyang labi. Ang mahalaga ay ang sustansya para sa apo ko. Ezekiel, naisip ko na pagkatapos ng fiesta, ililipat na natin ang lahat ng share ng kumpanya sa pangalan ng magiging anak ninyo ni Valerie. Isang malakas at malusog na tagapagmana ang kailangan ng pamilyang ito. Ngumiti si Ezekiel at hinawakan ang kamay ni Valerie sa ibabaw ng mesa. Salamat, Mama. Iyan din ang plano ko. Ayaw nating mapunta ang pinaghirapan natin sa isang mahinang pundasyon. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Leon. Ang bata ay namumutla at nanginginig ang mga binti habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ama. Papa, hindi po ako makahinga ng maayos. Ang sakit po ng dibdib ko. Dahil sa panghihina, aksidenteng napatama ang siko ni Leon sa baso ng tubig ni Valerie. Nabuhos ang malamig na tubig sa mahal na seda ng bestida ng babae. Isang matinis na hiyaw ang pinakawalan ni Valerie bago niya itinulak ang bata. Dahilan upang bumagsak si Leon sa sahig. Walang hiya kang bata ka. Alam mo ba kung magkano itong damit na ito? Bulyaw ni Valerie bago niya mabilis na dinampot ang kanyang napkin at itinapon sa mukha ng bata. Law agad si Calixta upang alalayan ang kanyang anak. Leon! Anak, okay ka lang? Calixta, turuan mo ang anak mo ng kagandahang asal. Sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Si Valerie ay nagdadalang tao. Paano kung napahamak ang tunay na tagapagmana dahil sa clumsy na batang yan, isang sakitin at walang kwentang bata? Naramdaman ni Calixta ang isang dambuhalang alon ng galit na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang puso. Tumingala siya, tiningnan ng diretso sa mata ang kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang apoy na handang tumupok. Ang batang tinatawag ninyong walang kwenta ay ang anak ninyo, Ezekiel, mahinang sabi ni Calixta. Ngunit ang bawat salita ay kasing tindi ng kulog. At ang perang ipinambili ninyo ng damit na yan ay dapat sana ay para sa kanyang buhay. Lumabas kayo. Ngayon din. Pagalit na utos ni Ezekiel, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Binuhat ni Calixta si Leon at dinala ito sa kanilang maliit na silid sa likod. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha ni Calixta ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang namumulang pisngi ng anak. Nagsimula siyang humuni ng isang lumang himig, ang kantang laging inaawit sa kanya ni Kapitan Tiago noong siya ay bata pa. Isang kanta ng katatagan sa gitna ng unos. Mama, huwag ka nang umiyak, bulong ni Leon habang pilit nang ngumingiti. Paglaki ko, bibilan kita ng maraming damit na hindi mabubuhusan ng tubig. Hinalikan ni Calixta ang noo ng anak. Matulog ka na, Leon. Malapit na. Malapit na tayong makalaya. Habang natutulog ang bata, naramdaman ni Calixta ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo, ngunit bago niya ito mabuksan,
Isang marahang katok ang naririnig niya sa pinto ng kusina. Pagbukas niya, naroon si Manang Rosa, ang matandang mayordoma na halos kasing tanda na ng mansyon. May iniabot itong isang maliit at kalawanging susi kay Calixta. Ito ang susi sa lumang bodega sa ilalim ng hagdan, Calixta. Bulong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng takot at pakikiramay. Doon itinago ng donya ang mga lumang gamit mula sa kumpanya ng tatay mo bago nila ito ipasunog. Bilisan mo bago kanila mahuli. Nang makaalis ang matanda, binuksan ni Calixta ang mensahe ni Mateo. Calixta, nahanap ko na ang orihinal na titulo ng San Diego Lands. May pirma roon ng tatay mo. Pero may isang detalye na magpapatunay na hindi siya ang nagbenta nito. Kailangan mo ng ebidensya mula sa loob ng mansyon. Mag-ingat ka. Ang ulan sa labas ay nagsimulang tumulo ng malakas. Ang bawat patak ay tila isang babala. Hawak ang kalawanging susi. Naramdaman ni Calixta ang bigat ng tadhana sa kanyang mga palad. Ang bawat hakbang ni Calixta, palabas ng mansyon sa gitna ng malalim na gabi, ay tila pakikipagpatintero sa kamatayan. Bit-bit ang kalawanging susi na ibinigay ni Manang Rosa. Nararamdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Tila ba ang maliit na piraso ng bakal na yon ay nagtataglay ng bigat ng lahat ng mga pangarap na ninakaw sa kanyang pamilya. Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang mga patak nito ay humahampas sa kanyang balat na tila mga maliliit na latigo. Ngunit ang lamig sa labas ay wala pa sa kalahati ng ginaw na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Narating niya ang isang lumang bodega sa gilid ng malawak na lupain ng mga Carmela. Isang lugar na matagal nang iniwasan ng lahat dahil sa usap-usapang ito ay minumulto. Doon, sa ilalim ng isang sulo na bahagyang nagnininga sa dilim, naghihintay si Mateo. Ang anyo ng binata ay tila isang anino ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Nakuha mo ba, Calixta? Mahina, ngunit seryosong tanong ni Mateo habang tinatanggap ang susi mula sa nanginginig na kamay ng dalaga. Hindi makapagsalita si Calixta. Tumango lamang siya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang kahoy na baul na nakatago sa ilalim ng mga sako ng bigas at mga sirang kagamitan. Sa bawat pag-ikot ng susi sa lumang kandado, ang tunog ng namurodong bakal ay tila isang daing mula sa nakaraan, isang hiling para sa katarungan na matagal nang ibinaon sa limot. Nang bumukas ang baul, isang amoy ng luma at amag na papel ang sumalubong sa kanila. Sa loob nito ay mga dokumentong may tatak ng kumpanya ng kanyang ama, ang San Diego Lands. Ngunit sa gitna ng mga tambak na papel, isang maliit na kwaderno na may kulay itim na pabalat ang kumuha sa atensyon ni Calixta. Ito ang journal ni Kapitan Tiago. Dahan-dahang binuksan ni Calixta ang mga pahina. Ang mga salita ay nakasulat sa pamilyar na kumpas ng kamay ng kanyang ama. Ngunit habang tumatagal, ang mga titik ay nagiging magulo. Tila ba ang sumulat ay nasa gitna ng matinding takot o panghihina. Mateo, tingnan mo ito, bulong ni Calixta. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan sa labas. Binasa ni Mateo ng malakas ang huling bahagi ng journal. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Calixta. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ang tiwala ko kay Carmela ay binuweltahan ako. Lahat ng pirma ko sa mga dokumento ng kooperatiba ay sadyang ginaya at minanipula. Ang lupang para sa kinabukasan ng aking anak at ng buong barangay ay unti-unting nilalamon ng kanyang kasakiman. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko isusuko ang lahat, sisiguraduhin niyang walang magiging kinabukasan si Calixta. Patawarin mo ako, anak. Ang tanging paraan para manatili kang ligtas ay ang tanggapin ang kanilang tulong, kahit alam kong ito ay galing sa dumi at dugo. Naramdaman ni Calixta ang biglang paghinto ng pag-ikot ng mundo, ang utang na loob na palaging ipinapamukha sa kanya ng mga Carmela sa loob ng 10 taon, ang scholarship, ang marangyang buhay, ang kasal, ay isa palang malaking panlilin lang.
Ang scholarship na yon ay hindi galing sa kabutihang loob. Iyon ay galing sa perang ninakaw sa kanyang sariling ama. Ibig sabihin, nahihirapang bigkasin ni Calixta ang katotohanan. Ang kasal namin ni Ezekiel, hindi ito dahil sa mahal niya ako? Tiningnan siya ni Mateo ng may malalim na habag. Calixta, nakita ko rin ang mga legal na dokumento sa ilalim ng baul na ito. Ang kondisyon ng huling habilin ni Kapitan Tiago bago siya bawian ng buhay ay nakatali sa kumpanya. Hanggat hindi kasal ang anak niya sa isa sa mga tagapagmana ng mga Carmela, hindi nila tuluyang makukuha ang buong kontrol sa San Diego lands. Ginamit kanila para maging legal ang kanilang pagnanakaw. Kinulong kanila sa kasal na ito para masiguradong walang sino man ang mag-uusisa sa nakaraan. O isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Calixta, isang tawang puno ng pighati at galit. 10 taon siyang nagsilbing tila isang aso sa pamilyang pumatay sa dangal ng kanyang ama. 10 taon niyang inakalang kailangan niyang magpasalamat sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat sampal ni Doña Carmela, ang bawat pagtalikod ni Ezekiel, ang bawat pang-uuyam ni Valerie, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking teatro kung saan siya ang biktima. Mateo, hindi ko na kayang tiisin ito, mariing sabi ni Calixta. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Ang aking ama ay namatay na may bitbit na kahihiyan para lamang iligtas ako, at ngayon, hinahayaan nilang mamatay ang apo niya para sa kanilang luho. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaang ito. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Calixta upang pakalmahin ang dalaga. Hindi tayo pwedeng magkamali, Calixta. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para sa isang malaking kaso, ngunit kailangan natin ng tiyempo. Ang selebrasyon ng kaarawan ni Doña Carmela ay sa susunod na linggo. Doon natin sila bibiglain. Doon natin ilalantad ang lahat sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Tumango si Calixta. Ang kanyang isipan ay abala na sa pagbuo ng bawat detalye ng kanyang pagbabalik. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Nang sagutin niya ito, ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Mrs. Carmela, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang kalagayan ni Leon ay biglang lumubha. Nagkaroon siya ng cardiac arrest at kasalukuyan siyang nire-resuscitate sa loob ng ICU. Tinawagan po namin si Mr. Ezekiel, pero sabi niya ay abala siya sa isang meeting at wag daw po kaming manghingi ng dagdag na pondo sa kanya. Tila nawala ng lakas ang mga tuhod ni Calixta. Ang mundo ay muling nagdilim. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1,000,000 taon ng paghihirap. Ang kanyang anak, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya humihinga, ay unti-unti nang kinukuha sa kanya ng tadhana habang ang kanyang ama ay abala sa pakikipaglandian sa ibang babae. Leon, anak ko. Bulong ni Calixta habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na galing sa kahinaan. Ang mga ito ay galing sa isang inang handang sunugin ang buong mundo para lamang iligtas ang kanyang mahal sa buhay. Mateo, kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon din. Isinisigaw ni Calixta sa gitna ng malakas na kulog at kidlat na tila sumasang-ayon sa kanyang namumuong puot. Habang tumatakbo sila patungo sa sasakyan, ang imahe ni Leon na nakikipaglaban para sa kanyang buhay at ang mukha ni Ezekiel na tumatawa kasama si Valerie ay naghahalo sa isipan ni Calixta. Isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Simula sa gabing ito, wala nang Calixta na maawain. Wala nang Calixta na sunod-sunuran. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa kanyang anak ay ibabalik nila ng may kasamang dugo at dangal. Ang amoy ng gamot at ang malamig na semento ng ospital ang sumalubong kay Calixta. Ngunit tila hindi na niya nararamdaman ang lamig. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng ICU,
Pinagmamasdan ng kanyang 7 taong gulang na anak na halos hindi na makita sa ilalim ng mga tubo at kable. Ang paulit-ulit na tunog ng makina na sumusukat sa bawat hininga ni Leon ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay. Kailangan po nating ituloy ang operasyon, Mrs. Carmela. Ang boses ng doktor ay puno ng pagmamadali. Pero hindi kami makakagalaw hanggat walang kasiguruhan ng pondo. Ang ospital ay may patakaran. Napaluhod si Calixta sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Mateo. "Huwag kang mag-alala, Calixta. Naisagawa ko na ang pagbabayad." Mahinahong bulong ng binata. Inilabas ni Mateo ang lahat ng kanyang naipon mula sa kanyang mga naging trabaho sa ibang bansa upang punan ang kakulangan ng pondo na ipinagkait ni Ezekiel. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ni Leon. Ang pera ay kikitain, pero ang buhay ng anak mo ay hindi matutumbasan. Tumingala si Calixta kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng pasasalamat at hiya. Sa loob ng 10 taon, ang mga taong tinuring niyang pamilya ang sumira sa kanya, habang ang taong iniwan niya noon ang siyang naging sandigan niya sa gitna ng uno. Isang tahimik na sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Babayaran niya ang bawat sentimo na ibinigay ni Mateo at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ito ng mga Carmela nang may kasamang interes ng dugo at luha. Pagkalipas ng ilang oras, nang masiguradong stable na ang kalagayan ni Leon, bumalik si Calixta sa mansyon. Ngunit hindi siya bumalik bilang ang mahinang babaeng laging nakayuko. Pagpasok niya sa bulwagan, nakita niya si Doña Carmela na abala sa pag-aayos ng mga imbitasyon para sa kanyang ika-70 kaarawan. Ang mansyon ay puno ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon, tila ba walang bata na naghihingalo sa ospital. "Nandyan ka na pala." Malamig na bati ng matanda, hindi man lang nag-angat ng tingin. "Ihanda mo ang iyong sarili. Maraming mga kilalang tao ang darating sa Sabado. Ayaw kong magmukha kang pulubi sa harap ng aking mga panauhin. Pagkatapos ng party, asikasuhin mo na ang iyong mga papel. Aalis na kayo rito ng iyong anak." "Gagawin ko po ang gusto ninyo, Mama," sagot ni Calixta. Ang kanyang tinig ay tila selyadong bakal. Walang emosyon, walang panginginig. "Ngunit may isa akong hiling. Hayaan ninyo akong makadalo sa inyong selebrasyon sa huling pagkakataon. Nais ko lamang pong magbigay ng pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo sa akin sa loob ng 10 taon. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmela. "Mabuti naman at natuto ka ring tumanaw ng utang na loob. Sige, maaari kang dumalo. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng anumang eksena." Hindi alam ng matanda na ang hiling na yon ang siyang magiging pinto ng kanilang kapahamakan. Nang sumunod na gabi, palihim na nagkita sina Calixta at Mateo sa isang madilim na sulok ng hardin. Iniabot ni Mateo ang isang maliit na itim na gamit, isang USB drive na naglalaman ng lahat ng dokumentong nakuha nila mula sa bodega, kabilang ang mga video ng pakikipaglandian ni Ezekiel at ang mga ilegal na transaksyon ni Doña Carmela. "Ito ang magiging sandata mo, Calixta," sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. "Nakausap ko na rin ang isang kakilala sa hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon. Sila ang bahala sa sistema ng tunog at ilaw. Kailangan mo lang maisaksak ito sa main console bago magsimula ang programa." "Salamat, Mateo." Mahinang tugon ni Calixta. "Handa na ako. Sisiguraduhin kong ang gabing iyon ay hindi nila malilimutan." Bago sila maghiwalay, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Calixta. Ang init ng palad ng binata ay nagbigay ng lakas sa dalaga. "Mag-ingat ka. Kapag nagsimula na ang gulo, huwag kang lalayo sa akin. May mga pulis na akong nakastandby sa labas ng hotel.
Kapag lumabas ang ebidensya, wala na silang kawala. Bumalik si Calixta sa loob ng mansyon, bit-bit ang munting sandata sa kanyang bulsa. Nadatnan niya si Ezekiel sa sala. Masayang kausap si Valerie sa telepono tungkol sa kanilang mga plano sa bakasyon pagkatapos ng kaarawan ng kanyang ina. Tila nakalimutan na nito na mayroon siyang anak na halos mamatay sa ospital. Tiningnan ni Calixta ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso ngunit tinumbasan siya ng kataksilan. Sa bawat tawa ni Ezekiel, lalong tumitindi ang puot sa puso ni Calixta. Nilapitan niya ang asawa at maingat na inayos ang kwelyo ng suot nitong polo, tila ba isang tapat na asawa. Ezekiel, sabik na ako sa selebrasyon sa Sabado. Mahinahong sabi ni Calixta habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Mabuti naman at hindi ka na nag-iinarte. Sagot ni Ezekiel nang hindi man lang siya tinitingnan. Maging maayos ka lang dahil iyon na ang huling pagkakataon na makikita ka ng mga kaibigan ko. Ngumiti si Calixta, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oo, Ezekiel, iyon na nga ang huling pagkakataon. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng marahan. Ang bawat tunog ng tubig sa bubungan ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang dambuhalang giyera. Ang patibong ay nakahanda na at ang mga biktima ay walang kamalay-malay na sila ay papasok na sa sarili nilang bitag. Anong ginagawa ng basurang ito sa computer ko? Ang matalim na boses ni Valerie ay narinig ni Manang Rosa mula sa labas ng control room ng hotel. Ang kabit ni Ezekiel ay kasalukuyang nag-i-inspection sa mga gagamitin para sa malaking selebrasyon. Ang kanyang mga daliri na may mahahaba at mapupulang kuko ay nakaturo sa itim na USB drive na palihim na isinaksak ni Mateo kanina. Sa kabilang dako ng pasilyo, nakatayo si Calixta. Narinig niya ang boses ni Valerie at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang mamuo at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kanyang itim na clutch bag. Kung matutuklasan ni Valerie ang nilalaman ng drive na yon, hindi lamang ang plano nila ang guguho. Ito rin ang magiging huling hininga ng katarungan para kay Kapitan Tiago at para sa kaligtasan ni Leon. Ngunit bago pa man mahawakan ni Valerie ang maliit na itim na gamit, isang sadyang pagkakamali ang naganap. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na pilak na tray ay bumasag sa tensyon ng silid. Ang mga kristal na baso ay nagkadurog-durog sa sahig at ang kulay ube na juice ay kumalat sa mamahaling carpet malapit sa paanan ni Valerie. Ay pasensya na po, ma'am. Ang lampak ko po talaga. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng paghingi ng paumanhin habang mabilis siyang lumuhod upang linisin ang kalat. Ano ba? Tanga-tanga naman nito. Muntik nang madumihan ang sapatos ko. Sigaw ni Valerie habang mabilis na lumalayo sa basang bahagi ng sahig. Nakalimutan na nito ang tungkol sa USB drive dahil sa galit sa matandang katulong. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na iginalaw ni Manang Rosa ang kanyang kamay upang takpan ng computer ng isang itim na tela, habang ang kanyang mga mata ay panandaliang sumulyap kay Calixta na nakamasid mula sa malayo. Isang tahimik na tango ang ibinigay ng matanda. Ligtas ang ebidensya. Bumalik si Calixta sa kanyang silid upang maghanda. Sa harap ng malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng laging nakasuot ng kupas na apron at may magulong buhok. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na hanggang tuhod, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa niya sa kanyang namatay na pag-ibig para kay Ezekiel at ang pagsilang ng isang inang handang pumatay ng dangal para sa kanyang anak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang payat ngunit matatag na mukha. Ito na ang huling gabi ng inyong kasinungalingan, bulong niya sa sariling refleksyon. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Bagkus ay naging kasing lamig ng gabi sa labas. Nang pumasok siya sa malawak na ballroom ng hotel,
Sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango, bulaklak, at ang mapagkunwaring mamamngiti ng mga bisita. Ang lahat ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Doon sa gitna, nakatayo si Doña Carmela. Suot ang kanyang kulay gintong gown, tila isang reyna ng mga mapanlinlang. Sa tabi nito ay si Ezekiel, na mukhang matikas sa kanyang puting barong, at si Valerie na hindi lumalayo sa kanyang tabi. Mula sa isang madilim na sulok, nakita ni Calixta si Mateo. Nakasuot ang binata ng isang itim na suit, mukhang isang kagalang-galang na panauhin. Walang salitang binitawan, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mensahe ay malinaw. Handa na ang lahat. Napansin ni Calixta ang presensya ng ilang kalalakihan na nakabarong din, ngunit may kakaibang seryosong mukha na nakatayo malapit sa mga exit. Alam niyang iyon, ang mga kasamahan ni Mateo. Ang bitag ay hindi lamang nakahanda. Ito ay nakasarado na. Lumapit si Ezekiel kay Calixta. May dalang baso ng champagne. Ang kanyang amoy ng alak at pagmamayabang ay nagpabaliktad sa sikmura ng dalaga. Salamat naman at hindi mo ako ipinahiya sa suot mo. Bulong ni Ezekiel habang nakangiti sa mga bisita. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Pagkatapos nitong speech ni Mama, pumunta ka sa likod. May mga dokumentong kailangan mong pirmahan para sa annulment. Ayaw ko nang makita ang mukha mo bukas. Hindi sumagot si Calixta. Tumingin siya ng diretso sa asawa. Isang tingin na nagpatigil sa pag-inom ni Ezekiel. Huwag kang mag-alala, Ezekiel. Pagkatapos ng gabing ito, kahit anino ko ay hindi mo nakakayanin pang tingnan. Bago pa man makasagot ang lalaki, ang ilaw sa buong ballroom ay nagsimulang humina. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado, kung saan nakatayo ang isang podium na puno ng mga sariwang rosas. Humawak si Ezekiel sa mikropono. Ang tunog ng kanyang pag-ubo ay umaling-awngaw sa buong silid, hudyat ng simula ng seremonya. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Ezekiel. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng init at pagmamalaki. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ika-70 kaarawan ng aming mahal na ina, si Doña Carmela. Ngayong gabi rin ay maghahayag kami ng isang malaking pagbabago sa direksyon ng aming pamilya at ng aming kumpanya. Naramdaman ni Calixta ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding antisipasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking screen sa likod ni Ezekiel. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang bawat salitang binibitawan ng lalaki ay babalik sa kanya bilang isang sumpa. Mula sa pusong puno ng pasasalamat, patuloy ni Ezekiel habang iniaabot ang kamay kay Doña Carmela upang paakyatin ito sa entablado. Nais naming ipakita sa inyo ang paglalakbay ng aming pamilya, isang pamilyang binuo sa katapatan at dangal. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak. Ang tunog ay tila isang nakakangilong awit para kay Calixta. Tumingin siya sa malayo sa bintanang malapit sa kalsada kung saan alam niyang malapit ang ospital kung saan nakahiga ang kanyang anak. Leon, anak, kaunti na lang ang tanging isip ni Calixta habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis kasabay ng bawat hakbang ni Doña Carmela patungo sa podium. Ang buong ballroom ay nabalot ng mapitagan at mapagkunwaring katahimikan habang nakatayo si Ezekiel sa gitna ng entablado. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier ay tila nagbibigay ng isang banal na anyo sa lalaking sa loob ng maraming taon ay naging dalubhasa sa pagtatago ng kanyang tunay na kulay. Mama, simula ni Ezekiel, ang boses niya ay nanginginig sa kunwaring emosyon habang nakatingin kay Doña Carmela na nakaupo sa gitnang mesa. Ang gabing ito ay para sa iyo. Ikaw ang pundasyon ng pamilyang ito. At bilang pagkilala sa iyong dangal, nais naming ipakita ang isang maikling pagbabalik-tanaw sa mga bunga ng iyong pagsisikap at ang kinabukasan na ating itatayo. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom maliban sa liwanag na nagmumula
sa dambuhalang screen sa likod ni Ezekiel. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan sa antisipasyon. Inaasahan ang isang marangyang tribute video na puno ng mga larawan ng kanilang yaman at kapangyarihan. Ngunit nang magsimula ang video, ang unang tunog na umalingaw sa paligid ay hindi ang masayang himig ng biolin. Ito ay ang boses ni Ezekiel mula sa isang nakatagong recording. Na-clear ko na ang account, Mama. Wala nang natira sa medical trust fund ng bata. Nabili ko na ang rest house sa Tagaytay para kay Valerie. Ang bulungan sa buong silid ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sa screen, hindi lumabas ang mukha ni Doña Carmela, kundi ang mga malinaw na larawan ng mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa pangalan ni Leon patungo sa isang bagong ari-arian sa pangalan ni Valerie Asuncion. Ano ito? Patayin niyo yan! Ngayon din. Sigaw ni Ezekiel. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Mabilis niyang nilapitan ang mga technician sa gilid, ngunit ang mga ito ay tila mga estatwa na hindi gumagalaw sa ilalim ng utos ng isang anino sa dilim. Si Mateo. Hindi tumigil ang video. Ang kasunod na lumabas ay isang video clip mula sa isang security camera sa loob ng mansyon. Kitang-kita ang pagtulak ni Valerie kay Leon, ang pagbagsak ng bata sa sahig, at ang pagtapon ng napkin sa mukha nito habang tumatawa ang dalawa. Kasunod nito ay ang boses ni Doña Carmela na malamig na nagsabing, "Huwag mong sayangin ang yaman ng pamilya sa isang batang may taning na ang buhay." Isang sama-samang paghinga ng pagkagulat at pandidiri ang kumawala mula sa mga piling panauhin. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyukod sa mga Carmela ay nagsimulang tumingin sa kanila na tila ba sila ay mga basura sa gitna ng isang palasyo. "Calixta, walang hiya ka. Ikaw ang may gawa nito." Sigaw ni Doña Carmela habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo sa galit. "Mga gwardiya, tadyakan niyo palabas ang babaeng yan." Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Calixta patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang tapakan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatahimik sa bawat sigaw ng kanyang mga kaaway. Ang gabing ito ay para sa pasasalamat, di ba, Mama? Ang boses ni Calixta ay umalingaw-ngaw sa buong silid gamit ang speaker system. "Salamat sa 10 taon ng panlilinlang. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang perang kinuha nyo sa naghihingalo kong anak ay mas mahalaga kaysa sa inyong sariling dugo." Lumapit si Valerie kay Calixta. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. "Akala mo ba mananalo ka? Isang hampas lupa ka lang. Ako ang may dala ng bagong tagapagmana." Tumingin si Calixta kay Valerie nang may labis na habag, isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. "Ang tagapagmana na sinasabi mo ay nabuo sa gitna ng pagnanakaw at kataksilan. Sa tingin mo ba ay hahayaan ng tadhana na lumaki ang batang yan sa yaman na kinuha sa buhay ng isa pang bata?" Tumingin si Calixta sa mga panauhin, sa mga negosyante at sa mga mamamahayag na naroroon. Ang mga Carmela na hinahangaan ninyo ay mga buwitreng nabubuhay sa bangkay ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. At ang pinakahuling biktima nila ay ang aking anak. Bumaling si Calixta kay Ezekiel na ngayon ay nakatayo sa tabi ng podium, mukhang isang basang sisiw na nawalan ng lakas. "Ezekiel, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang buhay ko, ang pangarap ko, ang katapatan ko. Pero hindi mo lang ako niloko. Pinatay mo ang pagkakataon ng iyong anak na mabuhay para lamang sa isang bahay na gawa sa kasinungalingan. Huwag kang magmalinis, Calixta," hiyaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa panghihina ng kanyang puso. "Ikaw ay wala.
Kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay ko sa'yo, utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain mo. Ngumiti si Calixta, isang nangiting puno ng pait at katarungan. Ang scholarship na yon, Mama, ay galing sa perang ninakaw ninyo sa aking ama, kay Kapitan Tiago. Hindi iyon tulong. Iyon ay pambayad ninyo sa inyong konsensya. Isang dambuhalang gulo ang sumunod. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan, ang ilan ay kumukuha ng mga larawan at video ng nagwawalang si Doña Carmela. Ngunit sa gitna ng ingay, biglang nagbago ang imahe sa screen. Hindi na ito mga bank statement. Ito ay isang lumang dokumento na may pamagat na Proyekto San Diego Lands. Ang mukha ni Doña Carmela ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ano yan? Ipatay niyo yan. Pagmamakaawa ni Doña Carmela. Ngunit huli na ang lahat. Isang malalim at pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng ballroom. Isang boses na nagpatigil sa bawat tibok ng puso sa loob ng silid. Hindi na yan kailangang patayin, Carmela, dahil ang katarungan ay hindi kailanman nagbubulag-bulagan. Ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Inilalantad ang figura ng isang mataas na opisyal ng pulisya kasama si Mateo. Sa kanilang likuran ay ang mga mamamahayag na handang ipakita sa buong bansa ang pagbagsak ng Imperyong Carmela. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Calixta sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay dumating na. Tumingin siya sa screen kung saan ang lagda ng kanyang ama ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng spotlight. Tila ba ito ay isang anino na bumangon mula sa hukay upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang selebrasyon ay tapos na. Malamig na anunsyo ni Mateo habang lumalapit sa entablado. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, isang matinis na tunog ng pagbasag ng baso ang umalingaw-ngaw, kasabay ng biglang pagbagsak ni Doña Carmela sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Ang bawat ingay sa loob ng ballroom ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang lumapit ang mga pulis sa entablado. Si Doña Carmela, na nakahandusay sa sahig, ay pilit na inaalalayan ng mga tauhan ng hotel. Ang kanyang marangyang gown ay wala ng ningning. Tila ba sumama ito sa pagbagsak ng kanyang dangal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan, ngayon ay puno na ng takot, habang nakatingin sa mga dokumentong nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Doña Carmela, Mr. Ezekiel Carmela, ang boses ng koronel ay malalim at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto. Kasama rito ang mga kaso ng estafa, falsification of public documents, at ang iligal na paglilipat ng pondo mula sa isang trust fund account. Hindi totoo yan. Wala kayong ebidensya. Hiyaw ni Ezekiel, bagamat ang kanyang panginginig ay kitang-kita ng lahat ng naroroon. Asawa ko ang babaeng yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat dahil sa selos. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hawak ang isang makapal at orihinal na titulo ng lupa. Iniharap niya ito sa mga mamamahayag at sa mga pulis. Ito ang orihinal na titulo ng San Diego Lands. Ang pirma ni Kapitan Tiago sa dokumentong hawak ninyo ay isang huwad. Mayroon kaming testimonya mula sa dating notaryo na binayaran ninyo 30 taon na ang nakalilipas. At higit sa lahat, ang mga transaction records ng trust fund ni Leon ay direktang nakaturo sa inyong mga personal na account. Nang makita ni Ezekiel na wala na siyang takas, ang kanyang pagkatao ay tuluyang nagbago. Humarap siya sa kanyang ina, ang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Ikaw ang may gawa nito, Mama. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang pera. Sabi mo ay legal ang lahat. Huwag niyo akong isama rito. Si Mama ang nagplano ng lahat ng ito. Isang sama-samang paghinga ng pandidiri ang nagmula sa mga panauhin.
Ang makitang itinatwa ng isang anak ang kanyang ina para lamang iligtas ang sarili ay isang tagpong hindi nila inaasahan. Kahit si Doña Carmela, sa gitna ng kanyang panghihina, ay napatingin sa kanyang anak ng may labis na pait. Ito ang bunga ng kasamaang itinanim niya sa puso ni Ezekiel, isang anak na walang katapatan, kahit sa sariling dugo. Humarap si Calixa sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala nang bakas ng luha para sa lalaking minahal niya noon. Ezekiel, hanggang sa huling sandali, wala ka pa ring paninindigan. Ang pera, ang mansyon, ang pangalan, lahat ng yan ay hindi sa inyo simulat sa pool. Ang katarungan para sa aking ama, kay Kapitan Tiago, ay hindi na mahahadlangan pa. Dahan-dahang itinaas ni Calixta ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang singsing na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagtitiis at pagdurusa. Sa harap ni Ezekiel, sa harap ng lahat, hinubad niya ito at binitawan. Ang tunog ng ginto na tumama sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Hindi niya ito tiningnan muli. Tapos na tayo, Ezekiel. Wala ka ng asawa, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng dangal, malamig na sabi ni Calixta. Ang mga pulis ay nagsimula ng kumilos. Ang tunog ng bakal ng posas na naglalapat sa mga pulso ni na Ezekiel at Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Valerie, na kanina ay nagmamalaki, ay pilit na nagtatago sa likod ng mga dekorasyon, ngunit hindi siya nakaligtas sa mga kamera ng mga mamamahayag. Ang kanyang pangarap na maging bagong reyna ng mga Carmela ay naging isang pampublikong kahihiyan. Habang hinihila palabas ang mga Carmela sa gitna ng mga flash ng kamera at pangungutya ng mga bisita, naramdaman ni Calixta ang isang dambuhalang bigat na naalis sa kanyang dibdib. Ang pangalan ni Kapitan Tiago ay sa wakas ay malilinis na. Ang lupang ninakaw sa kanilang baryo ay maibabalik na sa mga tunay na may-ari. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Calixta ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Mabilis niya itong kinuha. Ang pangalan ng cardiologist ni Leon ang lumitaw sa screen. Hello? Doc, kumusta po ang anak ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Calixta. Mrs. Carmela o Mrs. Tiago. Ang boses ng doktor ay may halong relief at kagalakan. Ang ka-bypass surgery ni Leon ay naging matagumpay. Nag-stabilize na ang kanyang vitals, gising na ang bata at hinahanap kanya. Milagro, Mrs. Ang kanyang puso ay lumalaban ng maayos. Napaluhod si Calixta sa gitna ng ballroom, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Si Mateo. Narinig mo ba, Mateo? Buhay ang anak ko. Gagaling ang leon ko. Hikbi ni Calixta habang nakasandal sa dibdib ng binata. Alam ko, Calixta. Alam ko, bulong ni Mateo habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Tapos na ang giyera. Malaya ka na. Tumingin si Calixta sa malaking screen sa entablado na hindi pa rin pinapatay. Ang huling dokumentong nakalabas doon ay ang lumang larawan ni Kapitan Tiago na karga ang sanggol na Calixta, nakangiti sa gitna ng kanilang bukirin. Tila ba nararamdaman ni Calixta ang basbas ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Ang gabi ay tila bumukas upang bigyang daan ang isang bagong umaga. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay naglaho sa loob ng isang gabi. At sa gitna ng mga guho nito, isang ina ang muling tumayo. Mas matatag, mas matapang, at handang simulan ng isang buhay na puno ng tunay na pag-ibig at katarungan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mga pader ng mansyong Carmela. Ngunit ngayon, ang amoy ng luma at amag na kasinungalingan ay naglaho na, pinalitan ng samyo ng mga sariwang bulaklak at halimuyak ng bagong luto na kakanin. Ang malawak na lupain na dating sumisimbolo sa pagmamalabis ay hindi na tinatawag na Carmela Estate.
Sa itaas ng malaking arko ng tarangkahan, nagniningning ang bagong pangalan. Ang tahanan ni Kapitan Tiago. Sa malawak na damuhan, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo, habang hawak ang isang saranggola. Si Leon. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na. Malayo sa dating pamumutla na tila ba hininga na lamang ang nagdurugtong sa kanyang buhay. Ang bawat malakas na tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa tadhana. Ang kanyang puso, na dati ay mahina at may sakit, ngayon ay tumitibok na ng may lakas at pag-asa. Nakatayo si Calixta sa beranda, pinagmamasdan ng kanyang anak. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng preskong hangin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat na tila isang tanikala sa kanyang leeg. Ang mansyong ito, na dati ay nagsilbing bilangguan niya, ay ginawa na niyang isang kanlungan, isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at mga batang nangangailangan ng tulong medikal. Bawat sentimo na nakuha niya mula sa pagkapanalo sa kaso laban sa mga Carmela ay ibinalik niya sa paraang makakatulong sa kapwa, gaya ng ginagawa ng kanyang ama na si Kapitan Tiago noong ito ay nabubuhay pa. Isang balita mula sa telebisyon noong isang gabi ang muling sumagi sa kanyang isipan. Si Doña Carmela ay nananatili sa loob ng piitan ng ospital dahil sa kanyang lumalang kondisyon sa pag-iisip. Ang kanyang yaman ay naglaho, ang kanyang mga perlas ay naisubasta, at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa buong lipunan. Si Ezekiel naman ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa maraming kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Wala ng Valerie na bumibisita sa kanya. Ayon sa balita, iniwan siya ng babae nang maubos ang kanyang huling sentimo at ngayon ay nabubuhay sa hirap at tago sa mga naghahabol na pinagkakautangan. Naputol ang pag-iisip ni Calixta nang maramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang init na nagmumula sa tabi niya ay sapat na. Ang ganda ng lipad ng saranggola ni Leon, di ba? Mahinahong sabi ni Mateo. Inilapag ng binata ang isang baso ng mainit na tsa sa mesa para kay Calixta. Salamat, Mateo, sa lahat. Nakangiting sagot ni Calixta. Hindi lang para sa tsaa, kundi para sa pagtayo mo sa tabi ko noong wala akong makitang dahilan para magpatuloy. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Calixta sa ibabaw ng rehas ng beranda. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay hindi na kailangan ng maraming salita. Ito ay isang tahimik na pangako, isang pag-ibig na hindi nagmamadali, isang pag-ibig na binuo sa paggalang at paghihilom. Wala kang dapat ipagpasalamat, Calixta. Tugon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa naglalarong si Leon. Ang katatagan mo ang nagligtas sa iyo. Ako ay naging saksi lamang sa kung gaano kalakas ang puso ng isang ina. Bumaba ang paningin ni Calixta sa kanyang daliri. Wala na ron ang singsing ng mga Carmela. Sa halip, ang kanyang kamay ay malinis, sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Hindi niya lubos na mapapatawad ang mga taong sumira sa kanyang buhay, ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina. Noon, natutunan niyang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling dangal at paglikha ng magandang kinabukasan para sa kanyang mahal sa buhay. Mama, Tito Mateo, tingnan niyo po, ang taas na ng lipad. Isinisigaw ni Leon habang kumakaway sa kanila. Sabay na kumaway ang dalawa sa bata. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid, tila ba isang basbas mula sa langit. Ang gabi ng pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging dilig sa isang bagong buhay na ngayon ay namumukadkad. Sa huling pagkakataon, tumingin si Calixta sa langit at bumulong ng pasasalamat sa kanyang ama.
Ang pangalan ni Kapitan Tiago ay malinis na. Ang kanyang anak ay malusog na. At sa wakas, ang kanyang puso ay nahanap na ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit gaya ng bulaklak ng makahiya na tila natutulog kapag nasasaktan, darating din ang oras na muli itong bubuka at haharap sa liwanag ng araw, mas matatag, mas maganda, at malaya.